What is ministry? It is imply a sense of being bound to work. Amen? Under God's authority as His loyal servant. Amen? Kailangan, hindi lang tayo tagaupo dito mga kapatid. Wag mong sanayin yung sarili mo na palagi ka na lang nasa sitting ministry. Mas malulugod yung Panginoon kapag ginagamit ka niya sa kanyang ubasan. Amen? Kailangan dapat hindi lang tayo tagapakinig. Dapat mga kapatid, may trabaho tayo sa ating Panginoon. Kailangan natin, kahit saan man, basta nireveal ni Lord sa iyo dyan, yung tawag mo, huwag ka nang magtanong, just congratulate yourself. Amen? Just congratulate your calling, mga kapatid. Kasi yun yung pinaka-importanting magiging ganap sa buhay mo, ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Amen? Kaya, sis, pakibukas po ang ating title. Praise the Lord. Don't quit in your ministry. So, para to sa mga mayroon ng trabaho sa ating Panginoon. Amen? So, ministry is one of the key to return the favor of God. Amen? Kapag ginagamit tayo ng Panginoon, dito nalulugodan natin Panginoon. Diyan natin nababalik kung ano yung binibigay niya sa natin, kung binibigay niya sa atin. Amen? Yun yung mga kailangan nating, kunwari, yung availability natin, yun lang yung mababalik natin sa ating Panginoon. Tandaan natin yan mga kapatid. Tanging availability lang natin yung mababalik natin sa ating Panginoon. Kasi yung pera, hindi naman niya yan kailangan. Obligasyon natin yan mga kapatid na ibigay yung para sa Kanya. Pero yung availability natin, dapat kailangan natin ibigay yun sa ating Panginoon. Kaya buksan natin ating key verse ngayon, umaga na to, sa 2 Corinthians 4:7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay magaling muli sa Diyos at huwag muli sa aming sarili. Amen? Amen. So, basahin ko po dito sa akin sa Amplified. So we are like common clay jars. We are like common clay jars that carry this glorious treasure within, so that the extraordinary power overflow will be seen as God, not ours. Amen? Kung tayo ay hinalintulad ng ating Panginoon sa earthen vessels, mga kapatid, Paul state that we are all unique. We come in difference and we have different uses. Kapag mga kapatid tayo naman ay inalintulad ng ating Panginoon sa clay, pero tayo, lahat tayo dito ay magkakaiba. Hindi tayo magkakapareho. Magkakaiba tayo ng character, mga kapatid. May mga gift tayo, may binigay sa atin ng Panginoon na bawat isa, hindi po tayo magkakapareho. Yun yung treasure na sinasabi ng ating Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gift, characteristic, skills, kaya yan dapat ipagamit natin sa ating Panginoon. Pero lagi natin tandaan na hindi yan galing sa atin. Amen? Galing yan sa ating Panginoon. Jesus give us power authority, but it in our own hands. Kailangan lang natin i-unlock, mga kapatid, yung binigay sa atin na treasure ng ating Panginoon. Kasi kung hindi mo yan pag-uusbungin, mabubulok lang yan sa katawan mo hanggang hindi mo yan malabas. Kaya mga kapatid, yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, lahat yan tayo meron, mga kapatid. Kung maaalala natin yung preaching na ating pastor na what vessel are you? Tatandaan po ba natin yun? Kung tayo ay gintuna, kung tayo ay pilak, mga kapatid. Kaya kailangan natin magpagamit sa misteryo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya yung pagdududa minsan, nature na ng mga Kristiyano yan, yung pagdadalawang isip at pagdududa. Amen? Kung maaalala natin, mga kapatid, si Ananias, isa sa mga nagdalawang isip. Kasi inutusan siya ng ating Panginoon sa Acts 9, kung hindi ako nagkakamali. Napuntahan niya si Saulo na taga Tarso. Pero hindi niya kilala si Saulo sa mga oras na yon. Nababalitaan niya lang na taga-usig siya, taga-patay siya ng mga alagad ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, dahil yun yung utos ng Panginoon, sumunod siya. Amen? Yun yung panghawakan natin, mga kapatid. Na kahit ano sabihin sa atin, okay lang yung, bakit ako na naman? Bakit ang dami naman dito? Bakit palagi na lang ako? Pero kailangan nating sumunod, mga kapatid, kasi yun yung utos ng ating Panginoon. Yun yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen?
Sabi niya doon, pumaroon ka kay Saulo kasi sisidlang ihirang siya sa akin. Amen. Mga kapatid, kapag hinirang ka na ng Panginoon, mga kapatid, dapat wag mo nang isipin yung mga doubts sa sarili mo. Kapatid, si Apostle Paul yung pinakamagandang example, being a minister. Amen. Si Apostle Paul, mga kapatid, ay binulag ng ating Panginoon. Binulag siya ng ating Panginoon sa liwanag upang gamitin siya sa ministeryong pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Mga kapatid, binulag na rin tayo ng ating Panginoon sa liwanag, kaya tayo narito ngayon. Binulag na tayo ng Panginoon upang gamitin niya. Kaya mga kapatid, i-accept natin yung calling natin sa ating Panginoon. Kasi hindi lahat nabibigyan ng availability na maglingkod sa ating Panginoon. Mapalad tayo kasi narito tayo kasi nagagamit tayo dito. Sa mga iba sekta, mga kapatid, bibihira na magagamit ka sa likod ng pulpito, mga kapatid. Kaya kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, don't complain. Just congratulate yourself. Kasi tinawag ka ng Panginoon. Kaya i-accept mo yung calling sa'yo. Amen. Binuhin mo, sabi sa'yo ng doktor, 3 araw ka na lang, mamamatay ka na. Amen. Hindi mo ipagpapasalamat yun sa mga tumatanggi sa mga binibigay na ministry ng ating Panginoon. This is not the time to complain, mga kapatid. It's 2024 already, mga kapatid. Bago na tayo, mga kapatid. Wala na yung mga lahat na nakalipas na taon na yon. Pabayaan na natin yon, mga kapatid. Hindi na tayo mag-complain ngayon. Kung tinalaga ka ng Panginoon, i-accept mo yun. Huwag ka magdalawang isip kasi blessing yan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen? Alam naman natin, mga kapatid, yung mga unang araw ng ating Apostle Paul, hindi naging maayos yung mga unang paglilingkod niya. Masaya po ba siya sa mga unang araw na paglilingkod niya? Hindi, di ba? Nakakaranas siya ng persecution. Nakakaranas siya ng mga galit, ng mga nagagalit sa kanya, mga kapatid. Pero ano pinangawakan niya, mga kapatid, sa Acts 20:24? Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpapatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen? Yan yung pinangawakan ni Apostle Paul, mga kapatid. Yan yung dapat tularan natin, mga kapatid. Dahil ginagawa lang natin itong ministeryong ito para sa ating Panginoon. Wala nang iba, mga kapatid. Sa Panginoon lang ito, mga kapatid. Amen? Natural lang yung makaranas tayo ng persecution araw-araw. Kasi sabi ng ating Panginoon, makakaranas kayo niyang persecution. Makakaranas kayo ng pag-uusig. Sinabi yan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. Kaya ito yung challenge sa atin sa verse 8, 9, sa 2 Corinthians 16, baba mo lang po sa 7 kanina. Hallelujah. Sa magkakabi-kabilala ay nangangigipit kami ngayon. Ngayon, may hindi naghihinagpis na nagtitilihan, gayong may hindi nangwawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayong may hindi pinababayaan. Inululugbog, gayong may hindi nangagsisira. Amen? Dadanasin natin yan, mga kapatid. Kahit anong mangyari, kapag tunay ka lingkod ng Panginoon, makakaranas ka ng persecution. Kaya yung title natin kanina na Don't Quit, ang number 1 natin, don't quit because you may be just days away from a tremendous breakthrough. Amen. Yung breakthrough na sinasabi ko, mga kapatid, hindi lang yung biyaya o blessing. Dapat, mga kapatid, yung breakthrough na asamin natin, yung mapuspos tayo ng banal na espiritu. Amen. Which is the Holy Spirit. Kailangan natin to be filled with the Holy Spirit, mga kapatid. Example natin si Peter, mga kapatid. Nasa alagitnaan sila ng dagat na mahangin, bumabagyo, nakita nila yung Panginoon natin doon na lumulutang. Tinawag si Peter doon, mga kapatid. Sabi niya, halika rito, Peter, sabi niya, lumapit ka sa akin. Sabi niya, pero sa kulangan ng pananampalataya ni Peter, mga kapatid, bumagsak siya sa tubig. Amen? Kaya minsan, yung tubig na yan, bumabagsak din tayo minsan sa mga pangungutya. Amen. Bumabagsak tayo minsan sa palagi tayong chinichismis.
Palagi tayong sinisiraan, mga kapatid. Pero ano sabi ni Peter sa 1 Peter 4:14? Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen. Kapag ginagamit tayo dito sa likod ng pulpito, mga kapatid, kahit ano pang boses ang marinig mo, mga kapatid, kahit anong boses ka pa, kapag yung worship leader, song leader natin, hindi man ka aya-aya sa inyong pandinig, pero sa Panginoon, mga kapatid, walang masasabi sa iyo ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, di ba, sis Ames? Kaya kahit anong sabihin at nang kinukutsa ka, mga kapatid, kapag ginagamit ka sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag tayong matakot. Tingnan niyo po yung nangyari sa kanila, sa mga apostol natin pagkatapos ng resurrection ng ating Panginoon sa Acts 2:4. Nabalutan sila ng banal na Espiritu. Amen? Lahat ng disciple ng ating Panginoon, nabalutan sila ng Holy Spirit. Mga kapatid, yun yung breakthrough na naisin natin, mga kapatid, sa buhay natin. Kapag ginagamit ka, kailangan magpapuspos ka, huwag kang uuwi na luwaan. Kailangan dumating yung breakthrough mo sa buhay mo na palagi kang puspos dito, mga kapatid. Amen? Kaya huwag tayong susuko, mga kapatid, makuha natin yon. So number 2, don't quit because you may be just few steps away in your reward. Yes. Amen. 1 Corinthians 9:24. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Amen. This builds a metaphor comparing by Apostle Paul, mga kapatid. Amen. Kailangan natin magtumakbo, pero hindi literal na magtakbuhan tayo. Spiritually, dahil kailangan natin maging athlete spiritually. Kailangan natin makuha yung reward na bibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ang hirap dyan, sabi, iisa lang. Iisa lang yung tatanggap ng reward na yun, mga kapatid. Kaya naisin natin, mga kapatid, umabot tayo sa goal, sa pagtatakbo natin sa ating Panginoon. Kailangan makuha natin yung reward na yun, mga kapatid. Huwag tayong susuko, mga kapatid, kasi minsan, hindi mo alam, malapit ka na dun sa reward na bibigay sa iyo ng Panginoon, and natisod ka pa. Amen? Ano yung reward na makukuha? Mabalik ka na naman to zero, mga kapatid. Kaya kailangan mag-focus tayo sa ating reward. Mag-focus tayo sa ating reward na ibibigay ng ating Panginoon. Example na lang natin nung anniversary. Praise the Lord, bakit wala akong boses? Hindi ko marinig. Praise God. Praise the Lord! Sumatay, praise God! Focus on your reward, mga kapatid. Kung naaalala nyo, nung anniversary, nagtawag ng appreciation si Pastor sa 7 tao sa mga nagpapagal sa ating Panginoon. Masama ang loob ko, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Yung isa nating kapatid, nagbigay ng plancha ang ating pastor. Naawa ako dun sa isa nating kapatid. Habang nagpa-plancha siya, sakit na sa likod. Sakit na sakit yung likod niya kaka-plancha. Kaya pastor, kung sa susunod na anniversary, magbigay ka, kumpletuhin mo kung magbibigay ka ng rice cooker. Isama mo pati rigas! Kasi walang pakabayo yung binigay na plancha, mga kapatid. And kaya kailangan yan yung mga kapatid, yung mga unusual thing na binibigay sa atin ng Panginoon. Binibigyan ka reward kasi nagpapagal ka. Nagpapagal ka sa kongregasyon. Nagpapagal ka. Kapatid, binibigay sa iyo yung ating Panginoon. Pero huwag nating panghawakan. Huwag nating panghawakan yan, mga kapatid. Dahil ang reward na bibigay ng Panginoon ay magkaiba. Sa inyo na lahat ng reward sa mundo. Sa inyo na yung plancha. Sa inyo na yung cellphone. Sa inyo yung cash. Pero ako, Lord, yung reward na ibibigay mo sa akin, yun yung mas naisip ko. Yung reward na ibibigay mo sa akin, yun yung mas pagsisipagan ko. Kaya mga kapatid, yung buhay na walang hanggan ang naisin natin, mga kapatid. Sabi nga diba sa Galatians 6:9, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Magwala po yan natin. Yan lang, masok lang sa akin. Kaya yun, mga kapatid, kapag nagpapagal ka, may harvest ka sa ating Panginoon. Huwag ka susuko kasi one step away ka na lang sa reward mo. Paano kung nandun ka na pala sa reward mo, tapos bigla ka pang nakarinig ka pa?
Amen? Nakarinig ka pa ng ano, hindi bagsak na naman yung reward mo, wala ka namang reward na mauuwi sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa number 3, don't quit because everything you do in love will count for all of eternity. Amen? 1 Corinthians 13:13. Datapot ngayon na nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakamadakila sa mga ito ay pag-ibig. Amen? Bakit pag-ibig yung pinakamahalaga? And now, abide that faith, hope, charity, these three. But the greatest of this is, love ba nakalagay dyan? English ng pag-ibig, di ba love? Pero bakit charity? This charity is formula of faith, hope, and love. Paul does not say that love is the only important thing. Rather, he said, now faith, hope, love, abide. Dapat magkakasama pa rin po yung tatlong yan. Ibig sabihin ng love na yan ay magkakasama yung mga tatlong yon. Hindi lang pag-ibig sa yung kapwa. Yung pag-ibig na sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, accept one another, correcting their misbelief, and fleeing from sinful behavior. And to do all that in love for one another for God. Amen? Yung pagmamahal na tinutukoy ni Apostle Paul, mga kapatid, is tatlo sa mga yan ay magkakasama. Kaya charity yung sinabi niya, magkakasama yung tatlo na yan, mga kapatid. Kaya yung everything you do in faith, hope, love will count. Lahat ng ginagawa mong pagmamahal sa ating mga kapatid, lahat ng ginagawa mo, counted lahat yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi man napapansin ng ating mga leaders, pastor, yung pinagpapagalaan mo, pero ang Panginoon, mga kapatid, counted lahat yung pagpapagal mo na ginagawa mo sa ating Panginoon. Kaya don't quit sa ating ministry, mga kapatid, kasi counted lahat yan for all eternity. Amen? So number 4, don't quit because quitting would undo all that you have worked for up to this point. Amen? Huwag daw po tayong susuko kasi pag yung mga pinagpagalan natin, pwedeng mawala sa isang iglap lang. Sample natin si Moises. Amen. Si Moises, mga kapatid, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Sa disobedient na ginawa niya. Sa Numbers chapter 20:11, mga kapatid, dun sabi ng Panginoon, sumalita ka lamang sa bato. Pero anong ginawa ni Moises? Hinampas niya ng 2 beses yung bato, mga kapatid. Kaya biruin niyo po yun, mga kapatid. Disobedient pa lang yun. Paano pa yung pagsuko? Paano pa yung pag-quit mo sa ministry mo? Amen? Kaya mga kapatid, pagsikapin natin yung ating ministry na binibigay sa atin. Mga kapatid, lead sa kaalaman ni Moises, mga kapatid. Yung bato na yun ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 10:3-4. Basahin niya na lang, mga kapatid. Pero that rock symbolize God. Amen. Hindi lang basta-basta sasabihin o hindi lang basta-basta pupunta si Moises doon para maglabas ng tubig. Yung Panginoon yung nagutos sa kanya, mga kapatid, na sumalita lamang siya sa tubig. Amen. Kaya sa Isaiah 41:10, ito yung isa sa mga life verse ko. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. O aking tutulungan ka. O aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Huwag tayo basta-basta susuko dahil ang ating Panginoon palagi nandyan sa ating tabi. Kaya kapag may binigay na ministry ang ating Panginoon, huwag tayong matakot. Ako, nung una natakot din ako na ayokong tumayo. Alam ni Pastor yan kung ilang beses akong tumanggi. Pero sayang kasi yung God's calling, mga kapatid. Hindi mo na alam kung kailan ka ulit tatawagin. Paano kung may bagong dumating? Nauna siya sa'yo. Nagtampo ka na naman kasi hindi ka ginagamit. Pero nung unang tinawag ka, ayaw mo naman. Tapos nakakakita ka ng mga bago, ginagamit. Amen? Tapos ang dami mong sinasabi na kesyo ganito. Pero wag natin pag-uusapan yan. Yung pag-uusapan natin ay hindi pagsuko sa ating ministry. Sa pinagkatiwala sa ating ng ating Panginoon. Kaya sa number 5, don't quit because faithfulness pleases God. Amen. Ito yung relasyon na mabubuo mo sa Panginoon. Dito ka, nagkipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sa relasyon mo sa Kanya. Sa pananampalataya. Sa Hebrews 11:6. To gamit na gamit to, ang verse na to pagdating sa pananampalataya. Lalo na yung mentor ko na ngayon ay may trabaho na, hindi na may istorbo.
Kaya, salamat sa buhay ni yung isa nating kapatid, natawagan ko siya kahapon at kumunti ng konting advice. At kung wala kang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen? Kaya kailangan natin mga kapatid, huwag lang tayo basta naghihintay. Kailangan din natin mag-seek. Kaya yung ni Brad Philip, praise the Lord. Kailangan hanapin din natin ang ating Panginoon mga kapatid sa pamamagitan ng pananampalataya mga kapatid. Diyan nalulugod ang ating Panginoon. Diyan yung mabubuong relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung babasahin nyo po yung Hebrews 11 na yan, parang lahat about sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya. It's all about faith. Sa Hebrews 11 na yan mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid. Kaya naligtas din tayo, di ba, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Ephesians 2:8, di ba, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya minsan mga kapatid, pag nagkukulang tayo sa pananampalataya, minsan palagi tayong bumabagsak. Diyan pumapasok yung problema. Sa kakulangan mo ng pananampalataya. Minsan, hindi ka nagpipray, hindi mo hinahanap ang ating Panginoon. Doon ka pinapasok ng problema, mga kapatid. Natural lang yung problema na binibigay sa iyo, mga kapatid. Pero lagi nating tandaan na yung pananampalataya, yun yung magpapatigas sa atin, mga kapatid. Yun yung magpapalago sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So number 6, don't quit because of temptation. Ito na. Mga temptation na. God will always make a way of escape out of whatever temptation stand before. Right. Si Samson, mga kapatid, ang isang example ng tentasyon. And kung mababasa natin yan sa Judges 16:5, si Samson ay isang matipuno, makisig, malakas. Dahil yun sa ating Panginoon. Amen. Sinubok siya ni Delilah. Babae, mga kapatid. Sabi niya dyan sa inutusan siya ng mga Filisteo na dayain mo siya. Sabi para malaman daw yung kalakasan ni Samson, mga kapatid. Kaya yung mga lalaki dyan, huwag po tayo basta-basta magtitiwala sa mga babae. Lalo na kung bago nyo pa lang silang nakikilala. Kasi baka minsan, gagamitin lang kayo. Tapos, iiwanan kayo, ipagkakalulo lang kayo, mga kapatid. Kaya dapat mga kapatid, maging maingat tayo sa temptation, mga kapatid. Pero mga kapatid, for the last time, si Samson, binigyan ulit ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal. Bumalik yung lakas ulit niya. Amen? Kaya pag nasa temptation ka, hindi naman talaga papayagan yun ng Panginoon kung talagang i-resist mo. Ilalayo ka niya talaga sa temptation, mga kapatid. Magbasa natin yan sa 1 Corinthians 10:13. Praise God. Hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen? Kaya yung ating Panginoon, mga kapatid, gagawa yun ng paraan para ikaw makatakas sa temptation na yun. Basta, kung tunay ka tagapaglingkod ng ating Panginoon, hindi ka basta-basta malalaglag sa temptation na yun. Kaya palagi pinapangaral sa ating ng mga leaders o pastor, ito palagi yung gamitin natin. Hindi yung puso. Kasi yung puso mapanlin lang yan, mga kapatid. Kailangan iisip din natin at yung mga utos ng ating Panginoon, palagi nating sundin. Mga kapatid, kaya huwag tayong susuko dahil lamang sa temptation na naging heartbroken ka. Wala kang sahod, praise the Lord, sinubok na naman ako ng Panginoon. Susuko ka na ba? Kaya wala, sabi ko kay Satanas, dagdagan mo pa. Kaya mga kapatid, huwag tayong susuko dahil lang sa temptation na yan. Maraming pwedeng iahin sa'yo ang sanlibutan. Amen? So, sa number 7, number 7 na ba ako? Pakampahan kasi nawawala yung age. Don't quit because He won't quit.
Amen. Sino yun? Hello. Jesus died for us, mga kapatid. So don't quit. Sa Romans 5:8, mga kapatid. Ito po't ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nga tayo yung mga pakasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen? Dahil yan sa ating kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Dito sa John 6:35. Can we say praise the Lord onto this verse, mga kapatid? Praise the Lord. At sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi nagugutom. Amen. At ang sumasampalataya sa akin ay kailanman hindi mauuhaw. So bakit ka susuko? Kung kaya mong abutin ng Panginoon. Kung kaya mong abutin ng Panginoon, bakit ka susuko? God will break every chain, mga kapatid. God will break every heartaches, trials, depression, stress, every negative thing in your life, mga kapatid. Kaya bakit ka susuko? Kung sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, sumampalataya ka sa akin, kasi hindi ka papabayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Napakaganda ng verse na yan. Napanangitipan ko lang yan kasi kaya nakita ko yan. Kaya praise the Lord. Hindi po po. Minsan kasi kapag pag may internet ka na hindi nawawala, yung pag may bilingual Bible, parang may random na papasok sa na verse na hindi mo alam. Kaya yun yung nabasa nung binuksan ko yung Bible ko sa aking pag-aaral. Ito yung lumabas, kaya yan ang ating Panginoon. Pina-work on your salvation, mga kapatid. Huwag tayong susuko kasi hindi siya susuko, mga kapatid. Yung ministry na yan ay availability lang ng ating Panginoon, mga kapatid. Availability lang natin sa ating Panginoon na mabalik, mga kapatid. Kaya pangawakan natin lahat, tayo dapat masabihan tayo ng ating Panginoon na, well done, my good and my faithful servant. Amen? Amen. Kaya huwag po tayo susuko, mga kapatid, sa mga ministry yung pinagkatiwala sa atin. Lalo na ngayon, uuwi ang ating pastor. Ang sabi natin, kapatid, ako na lang mag-isa. Wala na akong kakampi, pero kapatid, huwag kang mag-alala. Dahil sinusubukan lang ng Panginoon ang iyong pananampalataya kung hanggang saan ang makakaya mo, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Narito kami lahat, mga kapatid. Kailangan lang natin suportahan ng bawat isa. Nandiyan si Tatay Jack. Andyan pa rin ang ating mga leaders. Si Pastor lang ang uuwi, hindi ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya huwag tayo susuko sa ministry pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong susuko at huwag na rin tayong aayaw-ayaw pa, mga kapatid. Hindi na uso ang ayaw-ayaw ngayon, mga kapatid. Kaya sa ating last verse, mga kapatid, praise the Lord, Ephesians 6:11-13. Hindi ka magiging successful na minister kapag hindi mo suot to. Babagsak na babagsak ka kapag hindi mo suot to, mga kapatid. Magbihis nga kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito. Sa sanglibutan laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kay taasan, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Amen. This is the armor of God, mga kapatid. Kapag isa ka minister ng ating Panginoon, dapat upang kayo ay magtagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen? Amen. Kaya ano yung mga yan? Helmet of salvation, shield of faith, breastplate of righteousness, sandals of peace, sword of the Spirit. Amen? Kaya kailangan natin suotin yan mula ulo hanggang talampakan kapag isa kang lingkod ng Diyos. Pag wala kang ganyan, mga kapatid, minsan bumabagsak ka. Kaya yung marami dyan, basta mababa, napakaganda ng verse na yan, mga kapatid. Basahin din natin yan. Kasi mga kapatid, takot si Satanas kapag ginagamit tayo sa ministry. Takot si Satanas kapag may hawak kang mikropono.
takot si Satanas kapag ginagamit ka sa drumming o sa paggigitara. Mas lalong takot si Satanas kapag ginagamit ka sa salita ng Diyos. Kaya takutin mo ng takutin si Satanas, mga kapatid. Amen? Magpagamit tayo, mga kapatid. It's 2024 already, mga kapatid. Amen? Binigyan na naman tayo ng panibagong 365 days ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya yung matatandaan natin yung New Year's verse ng ating pastor na Philippians 3:13-14, mga kapatid. Pangawakan natin yan, mga kapatid. Kasi kailangan nating ma-fulfill yung ministry natin for the great reward. Amen? Kailangan natin sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi this is the last days. Kailangan na nating kumilos, magipaglaban, mga kapatid. Amen? Kaya, to God be all the glory for another 365 days na naman na binigay ng ating Panginoon. Araw-araw niyang pinapaalala na huwag tayong matakot for 365 days. Pero meron pang isang pinapaalala dyan ng ating Panginoon for 365 days, mga kapatid. Alam niyo ano yun? Number 6, God created us on the 6 days. Tayo, human. Amen? Number 5, represent grace in the Bible. Amen? Number 5, also used over 300 times in the Bible. Meaning to say, mga kapatid, for another 365 days, pinapaalala lang ng ating Panginoon na muli lang tayong nabubuhay sa biyaya at kanyang habag. Amen? Tayo pong tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord Jesus. Hallelujah.